Mga kwento ni Felmo. Sa Albuerta, Leyte, isang dalaga ang bigla na lamang nawala. Nabulabog ang lugar. Ayon sa mga magulang ay nautusan lamang daw itong sunduin ang kapatid na papauwi na galing ng Ormoc. Pero ang kapatid lang ang nakauwi. Hindi kasama ang dalaga nun. Ilang araw na inanap. Maraming tao ang tumulong sa paghagilap. Ultimong kinauukulan ay nagpupursiging hanapin ang babae pero wala talaga. Naubusan ng pag-asa. Pinaniniwala ang dinukot at pinatay at nilibing na lamang kung saan-saan. Pero pagkalipas ng 1 taon, doon sa bukiran banda, namataan ng dalagang ito. Natuwa ang pamilya, nabuhayan ng loob, pero hindi daw umuuwi itong babaeng ito. Para na umanong ibang tao siya. Ibang-iba ng ugali. Mailap at talagang misteryosa. Nawawala na lang ito bigla, lalo na kapag nilalapitan. Dito na kumalat ang balitang baka na engkanto. Nawala yung paghihinalang pinatay, tinapon at nilibing na lamang kung saan-saan. Kung hindi, may kinalaman na ang lamang lupa. Hanggang sa may natuklasan dito na siyang taliwas sa mga naunang konklusyon. At nakakawindang ang natuklasang yon. Mapagpalang araw, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marcel. At isa ako sa nakasaksi sa lahat ng mga kaganapan noon. Binata pa ako ng mga panahon na ito. At kung hindi ako nagkakamali, huling mga taon ito ng dekada 90. Sa bukiran banda kami nakatira ng Albuera. Nung nabulabog ang pagkawala ng babaeng ito ay umabot sa amin banda ang balita. Pero hindi ko inaasahan na bagamat hindi ako ang unang nakamatyag sa babae nang magpakita na. Pero ako ang nakaranas ng kakaiba. Dahil lang siguro ito sa kapusukan ko. Buhat na rin ang nawawala kasi ito tapos naisipan kong hanapin. Likas na matapang ako nung kapanahunan. Kaya hindi talaga ako natatakot nun. Kahit pa man may nakapagsabi na baka kinuha daw ito ng engkanto. Pangalanan natin ang babaeng ito na si Luz. Pinapagalitan ako ng mga magulang ko na tigil-tigilan ko na daw ang paggagilap at baka pati ako matangay pa ng mga engkanto. Baka ginagawang pain ang babaeng si Luz para lang makadukot pa ng iba. Napakalapit lang talaga sa gubat ang bahay namin. Bali, may maisan kami sa likod banda. At may malawak na espasyo dito na nakadahilig, paitaas. Tapos may mga malalaking bato at yun na ang kagubatan. Kumbaga nasa itaas banda ang gubat, samantalang itong bahay namin ay tipikal na pang-probinsya. Nakaangat ang saig sa lupa, parehaba at may beranda. Ang dingding ng bahay ay gawa sa amakan. May mga kapitbahay din doon na probinsyang-probinsya ang forma ng mga tahanan. Pero magkakalayo. At halos lahat ng nakatira ay magkakamag-anak lang. Pababa din ng lugar. Nasa dalisdis ito ng bundok. Sabi ko sa mga magulang ko, baka makatulong. Malay ba namin kung totoo yung mga sabi-sabi na naengkanto? Baka nga nabaliw lang eh. Pero may mga punto ang mga magulang ko kasi nga kung nabaliw lang umano, dapat hindi ito malinis tingnan eh. Malinis, maputi pa. At talagang may itsura. Subalit sa kabila noon na hindi naman ako nakikinig. At hindi lang ako ang sumubok na hanapin ito. Marami kami at ang ilan taga-nayon pa. Nasa pinakaibaba ang nayon. Kitang-kita sa amin yon. Isang hapon, habang nagpapakain ako ng mga manok panabong ni Tatang Isaac, nahagip ng paningin ko itong si Luz. Nakatayo lang, nakatungtong sa ibabaw ng malaking bato.
nakatingin sa direksyon ng bahay namin. Tinitigan kong maigi hanggang sa inangat nito ang kamay na para bang kinakawayan ako. Nagpalinga-linga ako noon. Sinisipat ko kung may nakakita bang iba dito sa dalagang ito. Pero pansin kong ako lang. Sa mga sandaling yun ay wala ang mga magulang ko sa bahay. Ang kasama ko ay ang kapatid kong ubod ng kulit na lalaki. Bata pa ito, nasa 10 taong gulang ang edad. Ginantihan ko ng kaway ang babae. Tapos naghudyat ako ng kamay na animoy nagpapahiwatig na maghintay siya. Tinapos ko ang pagpapatuka ng manok. Imbis na ilagay sa may patukaan ng patuka, sinaboy ko na lamang ito sa lupa. At nang matapos na ako, kaagad akong nagbihis nun. Nagsuot ako ng sweater. Tag-init kasi yun at bagamat hapon na, mainit pa rin at ang kate kasi nga ang daming tanim doon na tinatawag na anipay. Nung papaalis na ako ay hindi ko alam na nakamasid pala sa akin itong kapatid ko. Napapitlag ako noon ng, "Huy kuya, saan ka pupunta? Saan ka pupunta sabi?" Para pang sinani ko makapagsalita. Nakadungaw ito sa beranda at pinandidilatan pa ako ng mga mata. Pangalanan na lamang natin itong kapatid ko na si Tamtam. "Walang hiya, natutulog ka lang ah. Magmerienda ka dun sa kusina, may nilagang saging dun." "Hindi mo pa ako sinasagot kuya. Saan ka pupunta?" "Sabi ng nanay, bantayan do kita. Nawiwili ka dyan sa babaeng kinuha ng engkanto. Isusumbong talaga kita." "Mangunguha lang ako ng dayami. Tingnan mo nga ako. Di ba nga damit pangkuha ng dayami yung suot ko? Huwag mo nga akong pinangdidilatan ng mga mata. Makukutusan kita. Diyan ka lang. Pabalik ako kaagad." Matapos kong magsalita ay mabilis akong kumabig sa kanan patungo sa sagingan. Kasi kapag dumiretso ako ay makikita ako ng kapatid ko. Nung nasa kasagingan na ako, mabilis naman akong dumapa ng bahagya patungo sa maisan. Hindi na niya ako makikita. Tinatanaw ko siya. Wala na ito sa beranda. Kaya naman kumalaman na ako ng lakad. Yung babae ay naroroon pa rin. At wari ko'y nakatingin sa akin. Kaway naman ako ng kaway hanggang sa nakarating na ako sa espasyo. Pero bigla namang bumaba sa pinagkakatungtungan niyang bato. Dali-dali akong tumakbo para maabutan siya kasi nga magtatago na naman ito. Gaya ng nabanggit ay nawawala ito kapag nagpapakita, lalo na kapag nilalapitan. Hanggang sa narating ko na yung malaking batong yon. Hanggang dibdib ko ang haba nito. Tinatanaw ko sa paligid. Wala. Maya-maya nakita ko ito na naroroon na sa may gubat. Napasimangot ako nun. Paanong nakarating dun ang bilis? Tinatansya ko yung layo na mula sa pinanggalingan ko nung masipatan kong bumaba. Napakabilis niyang tumakbo kung ganon. Tinitigan ko muna at baka iba na to. May parte na sa akin na naniniwalang hindi na pangkaraniwan. Hanggang sa bigla na lang akong tinawag. Sa pangalan ko pa mismo. Dinig na dinig ko ang katagang, "Marcel, halika't sumunod ka sa akin." Napabuntong hininga ko at sabi ko malalaman natin ang lahat kung hindi ito tao kapag inalam ko talaga kung anong totoo. Malakas ng kuryosidad ko nun. Sabi ko wag niya akong iwan. Antay niya ako. Tumango naman ito tapos umupo sa gilid ng puno doon. Kaagad akong naglakad. Humahangos ako kasi nga paakyat yon. Tapos tinatamaan pa ako sa likod ko ng araw. Hapon na pero masakit pa din ang init ng araw. Tandaan nyo, itong lugar na nabanggit ay nakaharap sa habagat kung saan doon lulubog ang araw. Habang papalapit ako ay paulit-ulit kong sinasabi na huwag siyang matakot sa akin. Nakaibigan ako. Mabuti akong tao. May malasakit lang gawa ng nawawala kasi siya noon. Hindi ito tumugon. Hanggang sa tuluyan akong nakalapit at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Dahil mas naging malinaw sa akin yung mukha niya. Maganda,
Makinis ang lahat. Isang taon ka nang nawawala. Dito ka lang namamataan tapos natatakot ka naman sa mga tao. Luz, ano ba talagang problema? Mga nasa 2 dipa ang layo nito sa akin. Tumayo iyon pero nakatingin sa malayo. Pakiwari ko'y nag-iisip pa sa kung anong sasabihin. Hanggang sa humarap ito sa akin at nagwika ng hindi naman daw siya nawawala. Siguro'y iniisip ng mga magulang niya na nawala siya. Pero para sa kanya hindi. Alam umano ng mga magulang niya ito. Teka sandali. Hindi kita maintindihan. Anong hindi nawawala? Teka, uy! Tanong ko. Tumalikod na lamang ito at naglakad papasok ng gubat. Habang nangyayari naman ito ay pasipat-sipat ito sa akin na parabang pinapasunod ako nito. May ngiti pa yun na parabang may kahalayan. Nagtataka man pero sumunod ako. Sunod lang ng sunod hanggang sa hindi ko na namamalayan na sobrang layo na pala ng narating ko. Mantakin niyo ba namang matapos makaakyat sa tuktok ng bundok na yun nagpatuloy pa sa paglalakad hanggang sa nakagawi na sa ibabang parte. Pero sa kabilang banda. Hanggang sa dito ay nakakita ako ng bahay sa may bandang unahan. Nagulat talaga ako lalo na nang sabihin niyang doon siya namamalagi. May daanan doon ng tao. At kung hindi ako nagkakamali patungo na ito sa kabilang nayon. Gulong-gulong isip ko. Hindi ko lubos sa kalain na naririto lang pala ang babaeng ito. Kung sa bagay ay napakasukal nga naman doon at wala talagang tao. Nag-iisa lang yung bahay. Basta tingin ko ayun lang ang bahay na nasa pinakaliblib. Malaki ang tirahan. Gawa lang sa kahoy at napakaluma na nito. Tipikal na bungalow at nasa gilid yun ng pangpang. Hindi naman ganon kataas ang pangpang na ito pero may nagtatayugang mga puno sa ibaba ng pangpang at ang mga dahon at sanga nakatabon sa kinaroroonan ng tirahan. Sabi ko, huwag naman siyang magbiro. 1 taong nawawala at pinaghahanap pero naroroon lang nakapuslit. Wika naman ng babae. Gaya ng sinabi niya ay alam ng mga magulang niyang lahat. Lahat ay nangyayari sa kanya. Alam na alam ng mga magulang niya. Ang totoo ay sinadya niyang umalis talaga at hindi na bumalik pa. Katunayan ay dala niya ang mga gamit niya sa paglisan. Patuloy ako sa pagkabagabag. Nagtatanong sa kung ano ba itong sinasabi niyang nangyari sa kanya. At alam pa ito ng mga magulang. Ngumiti lamang yun at huwag ko na umanong isipin ang mga bagay na malayo sa kinasasaklawan ko. Kumbaga, huwag na raw akong makikialam kasi nga personal daw ito. Napapatango ako. Sabi ko kung kailangan niya ng tulong ay naroroon ako para tumulong. Sumagi kasi sa isip ko, Sir Sat, na baka nagkaroon ng depresyon itong babaeng ito at nagpakalayo-layo para maging payapang pag-iisip. Magkaganon pa man. Hilaw ang pagdududa kong yon. Nakabalot pa rin ang misteryo sa babae. 1 taon ba naman Isipin niyo ang ganun katagal tapos namamataan pero ang ilap sa mga tao. Sa tingin ko, ako pa lamang ang nakatuklas kung saan talaga ito nananahan. Maggagabi na. Kaya naman sinabi ko noon na uuwi na lamang ako tapos babalik kinabukasan. Pero sabi nitong si Luz, kapag umuwi umano ako ay hindi ako makakabalik sa amin. Kung iniisip ko na nasa likod lamang ng bundok ang tahanang ito, nagkakamali daw ako. Malayo daw. Ano? Sandali nga, Luz. Mukhang wala ka na sa katinuan. Anong nasa malayo? Sinabi ni Luz na maniwala na lamang daw ako sa kanya. Bukas daw ako uuwi. Huwag ngayon. Ihahatid niya umano ako. Medyo nakaramdam ako ng pagkainis at sabi ko'y uuwi ako nun. Huwag niya akong pinagbibiro ng ganon. Sabi niya ako umanong bahala. Basta't pinaalalahanan niya umano ako nun. Matapos niyang makapagsalita ay umalis kagad ako. Hindi man lang ako nakapasok ultimo sa beranda ng bahay na yon. Nagmamadali ako sa pag-uwi.
doon pa rin ako dumaan. Pero Sir Seth, nang papaakyat na ako ng bundok, para bang walang katapusang pag-akyat ito. Puro gubat na lang at hindi ako nakakarating sa tuktok. Parang naliligaw ako. Matapang ako at hindi talaga ako natatakot sa kung anuman yung kababalagang yan, pero padilim na ng padilim at may naririnig pa akong mga huni na hindi ko mawari kung hayop ba o insekto. Ilang mga sandali pa ay may bigla na lang dumaan sa harapan ko. Napakabilis noon na siyang nagpagulat sa akin ng gusto. Dali-dali kong sinipat. Nakita kong wangis tao ito pero umakyat ng puno nang wala man lang kahirap-hirap. Tumalon pa ito sa isang puno tapos tumungtong sa isang sanga. At bigla na lamang umangil na para bang paos na kambing. Nagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Para ba akong binuhusan ng napakalamig na tubig sa tindi ng kilabot. Sabi ko, ano to? Aswang ba to? Bigla yung tumalon at pagkabagsak nito sa lupa. Rinig ko ang alingasngas patungo sa akin. Tumakbo ako pabalik. Para bang hindi na sumasayad ang mga paa ko sa lupa dahil pababa yung lugar. Sirit talaga yung takbo ko at kahit pa nagkanda-bangga-bangga na noon ay hindi ko na ilanlintana. Hindi ako nakakaramdam ng sakit sa katawan. Lundag, padaos-dos, gulong, takbo at lundag na naman. Hanggang sa naipit ako noon sa isang banda na napakasikip. Makapal na mga damo na lampas tao na. Tapos ay nakaharang pa ang naglalaki ang mga puno na hindi ko mawari kung ano. Itong Marcel na matapang, naging iyakin. Umiyak ako. Iyak na parang batang sumisigaw ng tulong. Tinatanaw ko ang pinanggalingan ko. Hindi ko na makita gawa ng ang sukal. Hanggang sa may humawak sa kamay ko. Napapikitlag ako pero paglingon ko, si Lucian. Ang sabi nito'y sumunod daw ako sa kanya. Hindi naman ako nagsalita. Basta't ang natatandaan ko noon ay sumuong kami sa naglalakihang mga dahon na parabang mga malalaking gabi. Bisol na uri ng gabi yon. Malalaki. Tapos ay nakarating kami sa bandang ibaba. Napakadilim na. Nakahawak pa rin sa kamay ko itong si Luz. Hindi nagsasalita. Kung saan siya patungo ay nagpaanod lamang ako sa kanya. Hanggang sa bigla na lang bumungad ang bahay na pinagpupuslitan niya. Pumasok kami sa loob. Nagsindi ng lampara ito at sinarang pintuan at mga bintana. Sabi niya, ano bang sabi ko sa iyo kanina? Hindi ka makakabalik dahil malayo itong lugar na ito. Bukas na lang, ihahatid pa kita. Humahangos pa ako kaya hindi kaagad ako nakapagsalita. Dito ko na naramdaman ang pamamanid ng mga binti ko at balikat. Wala na pala akong tsinelas at napakadumi ko pa. Dito ay binigay ni Luz ang rason kung bakit umano siya umalis doon. Dahil ayaw niya umanong mapahamak ang mga magulang niya. Mahirap ipaliwanag, pero sana'y maintindihan ko mano. Nayanggaw siya ng aswang. Tumaan siya sa matinding gamutan ng isang albularyo sa biliran, pero hindi siya napagaling. Isa umano siyang ganap na aswang. Sinusumpong siyang madalas. Kaya niya lang dikta ng sarili niya. Maliban na lang nung unang sumpong gawa ng hindi niya daw kilala ang mga taong nakikita niya sa harap. Kinulong daw siya. Yung bumagat sa akin umano kanina. Kung hindi siya nagkakamali, ay yun ang yumanggaw sa kanya. Gabi-gabi daw siyang dinadalaw noon dati. Hindi napapakali ang mga magulang niya. Napatulala ako. Ito na yung sinasabi niyang alam ng mga magulang niya. Nayanggaw pala siya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Isang gabi umano nung may sumpong siya ay biglang dumating yung aswang na yumanggaw sa kanya. Inaaya siya nitong sumama. Tumanggi si Luz. Doon ito nangyari sa silid niya. Nakasilip sa bintana ang nilalang at sinabi ng nangyanggaw sa kanya na kapag hindi sumama,
papatay ng pamilya ultimong mga kaanak. Natakot si Luz, kaya't pagkalipas umano ng ilang mga araw ay lumisan siya. Papauwi na yung kapatid niya sana para kunin siya nito at dalhin doon sa Ormoc. Pero walang maitutulong ang pagtungo sa Ormoc kasi nga masusundan at masusundan pa rin ang aswang. Tumakas si Luz at ito umanong bahay na pinuntahan niya. Bahay ito ng tiyo niyang naroroon na sa Bohol nakatira. Nasa hangganan daw ito ng Albuera at Burawin. Napakalayo pala ng lugar. Paanong nangyari ito at bakit ako nakarating doon? Bakit ganun lang kadali ang pagtungo dito? Sabi naman ni Luz, aswang siya at may mga bagay siyang kayang gawin na mahirap ipaliwanag. Ang sabi ni Luz ay hindi daw makakapasok yung hayop na yon dahil may nilagay siya sa paligid na ayaw nito. Pangontra ba? Yun ba, Luz? Mga pangontra yung nilagay mo? Aswang ka din, di ba? Nakabasok ka nga, paano pa kaya siya? Tanong ko. Ayon kay Luz ay yanggaw lang siya at hindi purong aswang. Kaya niyang indahin ng mga pangontra kumpara sa manggaw sa kanya. Bukas umano ay malalaman ko ang lahat. Dagdag pa ng dalaga ay hindi lang umano nag-iisa ang lahi ng mga ito. Marami. At yung yumanggaw sa kanya ay dati niyang manliligaw nung nag-aaral siya sa may baybay. Hindi niya gustong ugali. Tama lang dahil aswang naman pala umano ito. Nilanggaw siya para mapilitang sumama. Pero hindi pa rin siya sumama noon. Bakit mo naman naisipan na magpakita tapos sa akin pa, no? Tapos isinama mo pa talaga ako dito. Hindi kagad nagsalita ang babae. Nakita ko yung pagyuko nito tapos sumikbi ng iyak. Nagbabakas sakali daw siya. Matagal na siya umanong nakasubaybay sa akin. Kaya siya namamataan ng iba kasi nga nagpapatkita talaga siya pero hindi sa mga ito kundi sa akin umano. Mabuti daw ako at mapagkakatiwalaan. Naniniwala akong may makapagpapagaling sa kanya. Yun naman daw kasi ang sabi ng albularyong taga-Biliran. Yung tao daw na may kakayanang higit pa sa malalim na karunungan. Kailangan niya umano ng tulong ko kasi nga kapag siya ang naghusa na maghanap, malamang ay papatayin siya nun. Ako? Saan naman ako makakahanap ng sinasabi mo na taong may kakayanang higit pa sa malalim na karunungan? Saang lupalop? Bakit ako? Dinala mo pa talaga ako dito. Sinabi ni Luz na hindi naman daw niya ako pinilit. At sinabi ko pa nga umano sa kanya na kung kailangan niya ng tulong, naroroon lamang ako. Akala ko naman kasi depressed ka lang eh. Aswang ka pala. Paniguradong nag-aalala na yung mga magulang ko. Dalawa na tayong iisipin na ng dinukot ng engkanto. Diyos ko po. Ang sabi ni Luz ay ihahatid niya umano ako. Sinayang ko umano ang tiwala niya. Magpapakamatay na lang daw siya. Mahal niya umano ang buhay niya, kaya nagbabakas sakali siya. Pero wala din man palang saysay. Sa madaling salita, Sir Seth, ay nagpapakakonsensya ito. Siyempre ako naman naawa lalo nang yumakap ito sa akin ng pagkahigpit-higpit. Napakadiin nun. Ang bango niya. Promise. Ni hindi ko na nga naisip na isa din itong aswang. Nang kumalas na ito sa akin ay para bang nahiya pa. Tapos umupo sa saygat na kayuko lang. Hindi naman ako nakapagsalita. Anong sasabihin ko? Gaya ng sinabi ko ay aswang siya. Ano to, kamag-anak, kapatid, magulang? Ni hindi ko nga kilala itong babaeng ito eh. Yung alindog niya lang at ganda ang nakatawag pansin sa akin. Pinili ko noong mag-isip muna. Hindi naman maipagkakaila na nakataya din ang buhay ko dito. Naupo din ako noon sa tabi niya tapos nakasandal sa dingding na silid. Dalawa ang silid doon. Sapat lang sa laki pero matitibay. Yung bubungan bukod sa yero ay may kisame. Hanggang sa nakarinig ako ng boses mula sa labas. Tunog lalaki pero may kabigatan. Ang sabi ay matagal na daw siyang nagtitimbi. Hanggang sa ngayon na hindi niya pa umano napapapayag ang babae.
Huhukom na daw ito. Pupuntahan nitong nagsasalita sa labas ang pamilya ni Luz at idadamay na din ang pamilya ko umano nun. Nagkatitigan kami ni Luz. Sabi ko, yari na. Pati ako at ang pamilya ko damay na dito. Nagalit ako noon at nawala ang takot ko. Tumayo ako at binuksan ang bintana. Hinahagilap ko itong nagsalita pero madilim. Sinita ako ni Luz. Huwag ko daw bubuksan ang bintana. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Kinuha ko ang lampara at binuksan naman ang pintuan. Doon ito sa likod. Nagsisisigaw ako doon at sinasabi kong huwag niyang idadamay ang pamilya ko. Na wala akong kinalaman sa kung anong nangyayari. Dugtong ko kapag may ginawa siya sa pamilya ko. Hahanapin ko talaga siya. Nakarinig ako ng pagkagikik. Itong si Luz ay lumabas na din. Nasa harapan ko ito at kitang-kita ko sa kung paano ito nagpapalit sa anyong aswang habang nakatalikod. Dinig ko ang paglagutok ng animoy nagkabali-baling buto niya. Lumaki ng bahagya si Luz. Pagharap nito sa akin, napaatras ako gawa ng ang pangit na ng mukha niya. Napakatigas tingnan. Parang pinalikat ang pisngi nun. Ang sabi ni Luz ay yari na rin umanong gusto nitong makipagpatayan ay makikipagpatayan na rin ang dalaga. Ilang mga sandali ay kumalabog na lang bigla ang bubungan. Pag-angat ko ng tingin ay nakadungaw ang isa pang aswang na mas pangit ang mukha. Nakangisi, nanlilisik ang mga mata at kitang-kita ko ang mga pangil nito na malalaki. Lumundag yon. Ito na yung aswang na bumagat sa akin doon sa gubat. Nagsalita si Luz at nabanggit ang pangalan nitong aswang na ito. Yuri. Bakit bang tigas mo, Luz? Bakit ba ayaw mo talaga? Wala ka nang mapupuntahan. Sa akin ka na. Bueno, para sa isang pabor, kapag sumama ka sa akin, ipagagalingin kita. Di ba yun naman ang hinahangad mo? Ang gumaling. Ako lang ang makakagamot sa'yo. Walang sino mang albularyo ang makakagawa nun. Wika nitong si Yuri. Sa kabila ng mga sinabi nito ay bigla siyang sinunggaban ni Luz. At habang nangyayari ito ay sinasabi ng babae na kahit pa itong aswang daw ang makapagpapagaling sa kanya, hindi siya sasama dito. Hindi niya pinangarap na magkaroon ng kasama sa buhay na isang kampo ng kadiliman. Kitang-kita ko yung pagbubuno. Dihado si Luz. Maliit siya kumpara dito sa isang aswang. Napapansin kong kumakabig si Luz palapit sa bahay pero sa tuwing ginagawa niya ito ay hindi naman sumusunod sa kanyang aswang na kalaban. Tumatawa ito at sinasabing wag daw siyang lilinlangin. Alam niyang may pangontra sa gilid lamang ng bahay. Hindi daw siya mangmang. Doon ko palang napagtanto na kaya pala lumalapit sa bahay si Luz ay dahil sa ginawa niyang pangontra. Ang problema nga lang, hindi ko alam kung ano ba ito. Sa isip-isip ko ay baka turo sa kanya ng albularyong tagabiliran. Oo at dihado si Luz pero hindi naman nagpapatama. Mabilis din kasi itong babaeng aswang. Hanggang sa nabaling na ang atensyon nitong si Yuri sa akin. Sinunggaban ako at hinatak patungo doon sa gilid ng pangpang. Ang sabi ni Luz ay wag niya akong idamay. Nagpupumiglas ako nun. Sakal-sakal ako ng lalaking ito. Ang lakas niya. Hanggang sa hindi malamang dahilan ay sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa lugar. Pagbaling ko ng tingin ko sa kung sino ito. Nakita kong si tatay ito at isang matandang kilala ko sa lugar na albularyo. Tinamaan ng aswang. Kitang-kita ko sa kung paano sumuray ito hanggang sa natumba at gumapang sa lupa. Ang nagpaputok ay itong albularyo na pangalanan nating Adote. May baril din na dala si tatay. Tinutukan niya ang babae pero hinarangan ko. Sabi ko wag kasi nga mabuting aswang ang isa. Mabilis namang lumapit si tatay sa akin at napitik talagang tenga ko ng makailang beses. Kala ko susuntukin ako eh. Ang sabi niya nabulabog daw sa amin nang mawala ako. Ang kapatid ko daw ang nagturo kung saan ako nagtungo at kasama ko daw yung babae.
Pinuntahan ko si Mang Adote. Hindi pala engkanto yung babaeng yun kundi aswang. Ikaw yung dalagang nawawala, di ba? Aswang ka at dinukot mo pa yung anak ko. Tay, hindi niya ako dinukot. Ako po yung nagkusang sumunod. Nalaman ko po yung lahat. Nayanggaw siya at ito ang dahilan kung bakit siya lumisan at nawala. Alam to ng mga magulang niya. Kinukubli lang sa mga tao kaya lumabas na parang naengkanto. Tay, nagpapatulong siya sa akin para gumaling siya sa pagiging aswang. Ibaba niyo na po yung baril mo, Tay. Para sa ibon naman yan eh. Matapos kong magsalita ay sumabat si Mang Adote. Alam niya ang nangyari kay Luz. Alam niya yon dahil ang nilapitan nitong albularyo na taga-biliran. Kaibigan ni Mang Adote. Hindi naman napapagaling ang ganitong yanggaw mula sa ganitong aswang. Kasi itong aswang na ito lang din ang ludas. Wika ni Mang Adote nun. Binaril sa ulo si Yuri. Patay ang aswang. Matapos lamang noon ay may hinablot ang matanda na para bang habak ng aswang. Ibinigay ito kay Luz at ang sabi ng albularyo, inumin lamang daw ang laman ng habak nitong yumanggaw. Hindi nakapagsalita kagad si Luz. Umiyak ito tapos pumasok sa loob ng bahay. Sumunod ako dito. Naroroon ito sa may gilid at nasaan yung tao na. Umiiyak pa rin habang hawak niya ang habak. Bote na maliit ito. Binuksan at ininom niya. Walang ano-ano ay bigla itong sumuka. Tutulungan ko sana kaso inawat ako ng albularyo. Hayaan ko daw hanggang sa hinimatay ito at dito na sinabi ng albularyo na tanggal na ang aswang sa katawan ng dalaga. Hindi ko pinalampas ang katanungan sa kung paano nila natunton ang lugar. Ayon naman dito sa albularyo, alam din niya kung saan pumupuslit ang dalaga. Pinasubaybayan ito ng kanyang kaibigan na taga-biliran. Dahil nga itong si Mang Adote daw ang nasa pinakamalapit. Nasundan niya si Luz. Hindi naman masama kaya hinayaan niya lang. Sumakay sila ng habal at nilibot ang burawin. Inantay namin na magkamalay si Luz. Umaga na nang magising ito. At nang malaman niyang magaling na daw siya ay tuwang-tuwa at nalumulundag. Sabi ba ay tama ang sinabi ng aswang na yumanggaw sa kanya? Ito lang ang makakagamot. Tugmang-tugma sa mga nabanggit na albularyo. Inihatid namin si Luz sa bahay nila. Kung itong pamilya ay napaiyak na makita ang babae. Inamin sa amin na nayanggaw nga ito pero hindi nila sinabi sa mga tao kasi nga nakasalalay ang reputasyon nila. Ay naman kay Mang Adote, huwag daw mag-alala dahil mananatiling engkanto umano ang dahilan sa pagkawala ng dalaga. Sino ba namang mag-aakala, di ba, na ang nawawalang dalaga hindi pala na engkanto, kundi isang yanggaw na umiiwas sa tao. At sino din bang mag-aakala na yung araw na sinundan ko ito, ayun pa ang mga sandaling makapagpapabago ng pananaw ko. Pero sa kabila ng lahat, ang dalagang nawawala na sinundan ko at nakasama ng isang gabi ay hindi ko lang makakasama sa nakakatakot na tagpo, kundi nakasama ko pa sa panghabang buhay.